Cashback credit cards or rewards credit cards. So minsan napapatanong ka, ano ba yung mas okay para sa akin? So pareho naman sila may benefit, pero ano nga ba yung mas bagay sa spending habits mo? In this video, pag-uusapan natin, no, ano nga ba yung mga cashback credit cards, ano nga ba yung mga rewards credit cards, paano sila naging iba sa isa't isa, and of course, mag-share din tayo ng iba't ibang experiences natin and iba-ibang mga credit cards na nag-fall sa cashback credit cards and sa rewards credit cards. So ano nga ba yung cashback credit cards? So basically, ang cashback credit cards, ito yung mga credit cards na kapag ginamit mo, percentage nung spending mo is babalik sa'yo in a form of cashback or rebate. So usually, ang mga cashback ng mga credit card is naglalaro between 3% to 8%. And usually, may mga specific na categories yan, katulad ng groceries, katulad ng shopping, ng dining, at iba-iba pa. Basically, cashback credit card, talagang mas magagamit mo to sa mga essentials, no? Sa mga mas palagi mong ginagamit, katulad ng mga groceries nga, utility bills, and iba-iba pa, na talagang pang-araw-araw ginagamit natin. So ano ba yung magagandang cashback credit cards dito sa Philippines? So isa na dyan, si East West Bank Everyday Titanium Mastercard. So sa credit card na to, you can get up to 5% cash rebate sa mga supermarket, drugstore, and gas purchases. As long as nagamit natin si East West Everyday Card for at least 10,000 pesos on other spending categories considered non-essentials. Siyempre, isa na rin dyan sa Security Bank Complete Cashback, no, na merong cashback pagdating sa groceries na 5%, 4% sa gas, 3% sa utilities, 2% sa dining, and 1% naman pagdating sa shopping. Pero ako personally, ang favorite ko talagang cashback credit card is the Union Bank Platinum Mastercard, no? Kasi itong credit card na to, wala siyang category, okay? So, meron siyang cashback na 1%, pero sa lahat na ng spending mo yun, okay? And the good thing is, wala siyang limit, okay? Usually, ang mga cashback credit cards, meron kang cap na tinatawag or limit ng pwede mo makuwang cashback on a monthly basis. So, around 1,000 to 1,500 pesos per month. Pero dito sa Union Bank Platinum Mastercard, wala. Kahit umabot pa ng 10,000 yan, or magkano, wala siyang limit. So kapag bumibili ako ng malaking purchase, isa talaga tong credit card na to sa kinukonsider kong gamitin. Kasi malaki talaga yung nakukuha kong cashback and automatic ng savings yun. Normally kasi ang mga cashback credit cards, ginagamit nga yan sa mga essential spending. Pero ako, itong credit card na to, minsan nagagamit ko siya sa mga high ticket items. On the other hand, ang mga rewards credit cards, instead of cashback or rebate yung makukuha mo, every time you use your card, dito, rewards points naman yung makukuha mo. Those points, pwede mo na ngayong gamitin to redeem different items, no? Pwedeng discount vouchers, pwede mo siyang ipalit sa air miles, pwede mo rin siyang gawing cash credit na direct pambayad sa credit card mo, pwedeng pang-pawave ng annual fee, and iba-iba pa. So from there pa lang, no, makikita natin na isa sa difference ng cashback and rewards credit cards is the flexibility of the reward. Kasi sa rewards credit card, pwede kang mamili. Make sure lang na i-check yung points nyo kung nag-e-expire. So normally naman, most of the credit cards naman dito sa Philippines, hindi nag-e-expire yung mga rewards points. Normally din ang mga rewards credit cards, ito nakafocus dun sa mga hindi essentials, no? Hindi sa mga groceries, sa mga gas, sa mga utilities. Mostly nakafocus to sa mga dining, sa mga shopping, sa mga travel, and sa iba pang mga leisure. So pagdating sa mga rewards credit cards, ano ba yung mga credit cards na talagang okay, no? So for me, isa na dyan si Metrobank Titanium Mastercard. Dito sa credit card na to, you can get 1 point for every 20 pesos spending. Pero pagdating sa online and department store and dining transactions, magiging 2 times yung points mo. Another is the RCBC Flex Visa. So sa credit card na to, you can get naman 1 point for every 50 pesos spending, okay? Pero pagdating naman sa mga dining, clothing, travel, and transportation transactions, okay, mamimili ka ng dalawa doon sa categories na yon na pwede ka makakuha ng 2 times points. And isa pa dyan, si Union Bank Rewards Visa na makakakuha ka naman ng 1 point for every 30 pesos spending, pero magiging 3 times points yan pagdating sa shopping and sa dining, both local and abroad. So parang 1 point for every 10 pesos spending na lang yun. So ngayon, ang tanong, ano ba talaga yung mas okay for you, no? So syempre, ang palaging sagot dyan is depende. So ano ba yung mga pros and cons, no? For cashback credit card, syempre number 1 pro dyan is automatic savings na yun, okay? So automatic kasi pag gamit mo ng credit card mo,
portion na agad ng spending mo is babalik sa'yo as a rebate. And of course, ideal to sa mga essential spending na lahat naman tayo may essential spending, no? Lahat tayo may groceries, lahat tayo may utility bills. Pagdating sa cons, isa sa mga nakikita kong cons ng cashback credit cards is the limit or the cap, no? Kasi nga, normally, around 1,000 pesos to 1,500 pesos monthly yung cap ng isang cashback credit card. Pero kung isipin natin, still, it's 12,000 pesos at least na savings. Unless na lang yung gagamitin nga natin is yung Union Bank Platinum Mastercard na walang cap. Another is yung complexity ng cashback credit cards na meron ka pang mga required na spending sa ibang mga category para makuha mo yung certain percentage ng cashback dun sa mga essential categories, okay? Pagdating sa rewards credit cards, ang pro dyan, number one, flexible siya, sabi ko nga kanina, kasi pwede kang mamili kung anong klase ng reward yung makukuha mo. Pwedeng cash credit, pwedeng air miles. So kung mahilig ka mag-dining, mahilig ka mag-shopping, magiging pro din yun sa'yo kasi nga normally dun tumataas yung rewards points. Pagdating sa cons naman, no, isa sa mga malalaking cons talaga ng rewards credit cards is yung redemption, no? Kasi marami talagang nahihirapan na mag-redeem, no? Lalo na kung kailangan mong tumawag sa bangko to redeem your points, talagang minsan nagiging hassle siya. Of course, isa na rin dyan, syempre, yung mga rewards, hindi rin naman makukuha yun agad-agad, okay? Kasi usually, malalaki yung mga rewards required para makapag-redeem. So, hindi ganun kabilis na makaipon ng rewards points para ma-redeem mo yung reward na gusto mo. But then again, if high-ticket items, talagang maganda tong rewards credit card kasi nga, dyan ka makakapag-accumulate na maraming points. So ako, ang ma-advise ko, ang ginagawa ko rin naman kasi is pareho, pwede mo naman kasing pagsamahin, no? So pwede mong gamitin yung cashback credit card sa mga essential spendings mo like groceries, utilities, gas spendings, and pagdating sa mga leisures mo, shopping, dining, travel, mag-rewards credit cards ka. Siyempre, ang mahalaga pa rin is to manage your expenses, to manage your finances, no? Itong mga rewards na to, itong mga cashbacks na to, is nandyan to reward you sa mga spending na kailangan mo rin naman talagang gawin. Huwag mong ugaliin yung maghahanap ka ng pagkakagastusan kasi gusto mong mag-earn ng points, gusto mong mag-earn ng cashback, kasi baliktad yun, no? Hindi dapat ganun. So to really maximize your cashback and rewards credit cards, dapat yung spending mo na talaga may budget ka naman na, is gagamitin mo yung credit card mo kasi yun nga yung extra yun nga yung bonus, yun yung benefit na makukuha mo. Instead of paying in cash, mababayaran mo siya in credit card kasi may makukuha pang extra benefit. And that's it guys, I hope naliwanagan kayo, no, kung ano ba talaga ang difference ng cashback and rewards credit card, ano yung mga pros and cons, and para saan siya ginagamit usually, and syempre kung ano yung para sa'yo. So ikaw, ano ba yung mas okay sa'yo, no? Or ano ba yung mas ginagamit mo between cashback credit card and rewards credit card? So leave a comment below para malaman natin, no, kung ano ba yung mas lamang. Kung marami ka natutunan sa video na to, hit the like button and of course share this with your friends. Huwag mo rin kalimutan mag-subscribe and of course click the bell icon para ma-notify ka pag meron tayong mga bagong videos. Sa channel na to, we create videos about personal finance, investing, and about credit cards. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you in the next video.